Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Eto mga kababayan, habang naghahanap tayo ng topic kanina, nakakita tayo ng mga balita. Ano po na hindi napapag-usapan at hindi tinatalakay ng mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte at nung mga bumabatiko sa ating gobyerno mga kababayan. Kasi nga, pag tinalakay nila itong topic na ito mga kababayan, para silang naggisa sa sarili nilang mantika. So ngayon, pag-usapan po natin etong tumitinding tensyon, mga kababayan, dito po sa West Philippine Sea. Dahil kung matatandaan nyo, di ba natalakay natin mga kababayan, yung patungkol dun sa pangbobomba, pangwawater cannon ng barko, mga kababayan, ng mga sasakyang pandagat ng China, dito po sa sasakyan din nating pandagat na magdadala dapat ng supply, dito po sa BRP Sierra Madre, mga kababayan. So ngayon, painit ng painit mga kababayan yung tensyon dito sa West Philippine Sea dahil nagbabala na daw po ang China sa Pilipinas na tigilan na mga hakbang na magpapalala lamang sa tensyon sa West Philippine Sea. So parang ang nangyayari, mga kababayan, after nila i-water cannon yung sasakyan nating pandagat na magdadala dapat ng supply mga kababayan dito sa BRP Sierra Madre, sila pa yung lumalabas na parang biktima ngayon. Mga kababayan, yun yung ginagawa nila ngayon, feeling victim. At parang sinasabi nila mga kababayan na tayo yung gumagawa ng gulo. So eto mga kababayan, i-play po natin. Ito nakita nating balita galing sa New NTV News. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Muling iginiit ng China na handa nilang protektahan ang kanilang sovereign at maritime rights sa South China Sea. Ito ang tugon ng Defense Ministry ng China kasunod ng panibagong harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa So kung makikita nyo mga kababayan, ito yung Coast Guard ng China na kung saan makikita nyo naman na winawater cannon yung ating sasakyang pandagat na dapat ay magdadala ng mga supply mga kababayan dito sa BRP Sierra Madre. Kitang-kita nyo naman walang ginagawa yung sasakyan nating pandagat pero winater cannon mga kababayan. Winater cannon nitong Coast Guard ng China. At hindi ba kayo nagtataka mga kababayan, sa tuwing magdadala ng supply, etong sasakyan nating pandagat, naka-alerto na at nakahanda na yung mga sasakyang pandagat ng China para harangin yung mga barko nating magdadala dapat ng supply dito sa BRP Sierra Madre. Kumbaga, parang ang nangyayari mga kababayan, di umano, parang nakatimbre na agad na etong sasakyan nating pandagat ay dadaan dito sa may Ayungin Shoal mga kababayan, tapos saka nila haharangin. Kumbaga mga kababayan, nakikita ko dito, parang may spy talaga dito sa may Philippine Coast Guard mga kababayan na nagtitimbre di umano dito sa China. So ipagpatuloy pa natin. Supply mission ang Pilipinas. Muling nagbabala ang China sa Pilipinas na tigilan na ang anumang hakbang na makapagpapalala lamang sa tensyon sa rehiyon. Nauna nang tinawag ng Pilipinas na irresponsible at provocative ang ginawang pangbobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard sa ating RORE mission sa Ayungin Shoal. Walang ginagawa yung sasakyan natin pandagat pero winater cannon, pinagtulungan pa ng dalawang Coast Guard ng China, ng dalawang sasakyang pandagat ng China mga kababayan. At inipit nila sa gitna at doon nila talaga winater cannon ng matindi. Mga kababayan, so parang ang lumalabas dito talaga, walang ginagawa ang Pinoy para matrigger etong China mga kababayan. Taliwas dun sa paliwanag nitong si Atty. Harry Roque. Di ba sinasabi nitong si Atty. Harry Roque na tayo yung nagpapasimuno mga kababayan ng kaguluhan dito sa West Philippine Sea at saka dito sa may Ayungin Shoal mga kababayan. Pero kung titingnan po natin, hindi naman po tayo yung nagpapasimula. Sila! So ipagpatuloy pa natin mga kababayan dito pa sa isang balita na nakita natin na kung saan ito daw pong US ay kinundi na
ang panibagong panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, mga kababayan. So ito, panoorin na po agad natin. Galing po ito sa PTV Philippines. Kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Ipagpatuloy pa po natin. Kinondena ng Amerika ang mapanganib na aksyon ng China matapos ang naging water cannon attack ng barko ng Chinese Coast Guard na lubang nakapinsala sa isang barko ng Pilipinas at ikinasugat ng mga tripulante nito habang nagsasagawa ng routine and resupply mission sa Ayungin Shoal. Sa Ang pangalan nata ng barko natin na yun, mga kababayan, yung Winater Cannon. Ano po yung Winater Cannon ng China? Yung Uniza May 4, mga kababayan. Ano po yung sasakyan nating pandagat na nagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre. Pagpatuloy pa natin. payag ng US Department of State, maaring makapagpahina sa rehiyon at malabag ang international law ang naging hakbang ng China. Kaya nga. Muli ring pinagtibay ng US State Department ang commitment nito sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Nagpahayag rin ng pagkabahala ang maraming bansa tulad ng Japan, New Zealand, Australia, United Kingdom, Canada, Germany, Finland, the Netherlands, Sweden, South Korea at European Union dahil sa naturang insidente. At saka ito nga, dito ako nagtataka mga kababayan doon sa mga panatiko ng ni dating Pangulong Duterte. Sinasabi nila na bakit pa hahabulin nyo yung West Philippine Sea? Bakit pa ipaglalaban nyo yan? Kung magkagerag, kaya nyo ba? Yan yung lagi nilang komento mga kababayan. Bakit ba hinahabol nyo pa yung West Philippine Sea yan? Tapos pag ginera naman tayo ng China, wala naman tayong kalaban-laban, hindi naman natin kaya. Kung tutusin mga kababayan, mahina pa talaga tayo. Pero hindi natin pwedeng ibigay yung pag-aari ng Pilipinas sa mga kababayan. Dahil kung sakali na ibigay ng Pilipinas yung West Philippine Sea, hindi naman dyan natatapos ang pananakop ng China sa iba't ibang isla na pagmamay-ari ng Pilipinas, mga kababayan. Lalong magkakaroon ng lakas ng loob ang China na sakupin pa yung iba't iba nating isla na pagmamay-ari ng ating bansa. Ano po, kung ibibigay na lang natin etong West Philippine Sea. Kaya nga kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba nung panahon ni Noynoy, since hindi nga natin kaya sa digmaan na itong China, anong ginawa ni Noynoy mga kababayan? Sinampahan niya ng demanda etong China mga kababayan sa ibang bansa ata, parang sa US ata, mga kababayan, na kung saan nanalo tayo doon. Tapos nung napaupo na etong si dating Pangulong Duterte, ano yung sabi ni dating Pangulong Duterte? Hayaan nyo na yan, kapirasong papel lang yan. Tapos biglang may secret deal na, mga kababayan, may nangyari na secret deal. Ano po, so ngayon, etong kung titingnan nyo mabuti mga kababayan, hindi po protektahan ng China yung sinasabit inaangkin nila na pagmamay-ari nila kung hindi talaga yan naibenta or naipagkasundo ng dating administrasyon. At hindi tayo haharasin. Ano po, hindi tayo haharasin ng mga taga-China kung wala talagang kasunduan. Mga kababayan, may kasunduan. Anong gagawin natin? Diba? So alang ang honorin yon ng bagong administrasyon, yung kasunduan na hindi naman natin alam lahat. Mga kababayan, or yung sambayan ng Pilipino hindi alam yung secret deal na yon at hindi nga natin alam kung sino yung nakinabang doon. Mga kababayan, ano pa, ipagpatuloy pa natin. So maliwanag naman dito mga kababayan, sinasabi na kinukundina ng US at ng iba pang bansa etong panghahara sa atin ng China mga kababayan. Kasi sobra na naman talaga. Kung tutusin, wala namang ginagawa yung sasakyan nating pandagat para matrigger mga kababayan etong Coast Guard ng China. Ano po, kumbaga, eto nga lang yung nakakagulat, masakit man isipin na tuwing magdadala tayo ng supply dito sa BRP Sierra Madre mga kababayan, laging may nakaabang na. Ano po, na parang planado at parang may nagtimbre na mga kababayan na may dadaan dyan na sasakyan pandagat ng Pilipinas at may kargayang kargamento na supply dun sa BRP Sierra Madre, harangin nyo. Diba mga kababayan? Kasi nga, eto kung iisipin nyo, paano ba naman hindi mangyayari yan or hindi imposibleng mangyari yan? Nung panahon pala ni dating Pangulong Duterte mga kababayan, eto basahin natin, eto nakita nating balita, ay meron pala pong Chinese spy, merong 36 na Chinese spy na nakapasok po sa PCG or sa Philippine Coast Guard mga kababayan. So kung iisipin nyo po mga kababayan ang dami mga kababayan nating Pilipino ang nangangarap maging Coast Guard.
mga kababayan. Pero, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hinayaan niya na may makapasok na 36 na Chinese. Ano po, dun sa Philippine Coast Guard or dito sa PCG, mga kababayan, at magtrabaho at may matataas pang ranggo. Mga kababayan, ano po, so ipagpatuloy pa natin. Basahin natin itong balita, galing po dito sa Abante, una sa balita. So sabi po dito, Digong, nginuso sa 36 Chinese spy, mga kababayan. So basahin po natin itong nilalaman. Stop muna natin yung ads na yan. Sabi dito mga kababayan, tahasang sinabi ni Surigao del Norte, Congressman Robert Ace Barbers, na sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte nakapasok sa Auxiliary Corps ng Philippine Coast Guard PCG ang Chinese. Sabi pa dito, yun ang information that was relayed to us. Wika ni Barbers nang matanong sa DZBB interview kung saan kung sa Duterte at may nakapasok ang mga Chinese sa PCG na posibleng nag-iispiya lamang, mga kababayan. Biruin nyo tahasang sinabi po dito ni Congressman Robert Ace Barbers na yung administrasyon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ay hinayaan po na may makapasok na 36 na Chinese po dito sa Philippine Coast Guard. Ngayon, hindi ba kayo nagtataka? Sinasabi nung ibang mga balita, mga kababayan, base dun sa mga nababasa nating article, yung iba daw na mga Chinese na nakapasok dito po sa Philippine Coast Guard, tauna yung binibilang. Tauna yung itinatagal. So, ibig sabihin, kung tauna ang itinatagal nun, mga kababayan, at naandudun sila sa loob ng Philippine Coast Guard, malaki ang posibilidad, mga kababayan, na yung iba doon, hindi ko naman nilalahat, na yung iba doon, baka espiya na ng China, mga kababayan. Kaya alam na alam nila kung ano yung nagiging galaw, ng Philippine Coast Guard. Diba? So ipagpatuloy pa natin, mga kababayan. Sabi pa dito, basahin pa natin Ito daw. Ayon sa kongresista, nakakuha rin siya ng larawan ng mga Chinese na pinasok sa PCG. Ilan ay may mga matataas na ranggo. Yan yung sabi dito, ranggo pa. May mga ranggong ipapakita ko iyan kapag ka nagkaroon tayo ng hearing, ani ni Barbers, mga kababayan. So malaking posibilidad na pag-usapan din ito sa Congress, mga kababayan, dahil ipapakita nga ito nitong si Congressman Barbers kapag ka nagkaroon na ng Congress hearing, mga kababayan. Sabi pa dito, biruin nyo kung iisipin nyo, akala ko ba ang mahal ni dating Pangulong Duterte yung mga Pilipino? Bakit, mga kababayan, kahit alam natin na marami mga Pinoy ang nangangarap maging Coast Guard, bakit binigyan niya ng pagkakataon na makapasok yung mga Chinese dito sa PCG? Ganong marami namang mga Pilipino ang naghahangad maging Coast Guard. Eto kaya, mga kababayan, ay parte di umano ng kasunduan ng secret deal ng dating administrasyon at saka ng bansang China, mga kababayan. Eto ako, nagtatanong lang naman. Hindi ko naman sinabi na talagang baka yun nga. Ako nagtatanong lang na ito kaya ay parte di umano ng kasunduan, ng sikretong kasunduan ng dating administrasyon sa bansang China. Nagtatanong lang naman po ako. Sana masagot ng ibang mga vlogger, especially ng mga vlogger na sumusuporta sa dating administrasyon. Sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Eto daw, may mga ranggo, ipapakita ko yan kapag ka nagkaroon na tayo ng hearing, ani ni Barbers. Ang mga espiyang ito umano, ang posibleng dahilan kung bakit nahaharang ng Chinese Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas patungong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Mga kababayan, yan po yung sabi dyan. So kung titingnan nyo nga, mga kababayan, ito tuwing magkakaroon na lamang po tayo ng sasakyang pandagat na pupunta dito sa BRP Sierra Madre para magdala ng supply, lagi nilang nahaharang, mga kababayan. Lagi nilang naaabutan at lagi nilang nababantayan. Diba, mga kababayan, kung hindi alam yan ng China Coast Guard at kung walang nagtitimbre dyan, hindi nila mahaharang yung sasakyan nating pandagat at hindi nila alam kung kailan tutungo sa Ayungin Shoal itong sasakyan nating pandagat. Kaso nga lang, mga kababayan, ang problema dito, kung may mga Chinese dito sa PCG, sa Philippine Coast Guard, mga kababayan, na nagtatrabaho at may matataas na ranggo pa, malaki ang posibilidad na sila yung nakikipagtuktukan dun sa bansang China.
o dun sa Coast Guard mga kababayan ng China. So basahin pa natin. Sabi pa dito, eto daw highlights ko muna. May nakarating sa ating impormasyon na kapag may resupply mission sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre, nagugulat sila, sinasalubong sila ng mga Chinese Coast Guard. Ang aking paniwala riyan, maaaring sigurong nakakakuha sila ng impormasyon ahead of the time na naabisuhan sila na may paparating na supply mission, kaya hinaharang tayo palagi paglalahad ni Barbers. Kasi nga mga kababayan, kung walang nagtutok-tok dyan, kung walang nagsasabi dito sa Chinese Coast Guard mga kababayan, kung walang nagtitimbre na dadaan doon yung sasakyan nating pandagat na may karga na supply para dito sa BRP Sierra Madre, mga kababayan, hindi nila mahaharang yon. Pero kung may nagtutok-tok mga kababayan, let's say, may nagtitimbre, talagang automatic, lagi tayong maharang at laging mababaliwala yung mga sasakyan nating pandagat na papunta dapat ng Sierra Madre. At malaki posibilidad mga kababayan na lagi ring may nasusugatan at may napapahamak. Ano po, dito sa padaling ito. Kaya nga kung akong tatanungin nyo mga kababayan, dapat tanggalin na ng bagong administrasyon yung mga Chinese mga kababayan dyan sa loob ng PCG at purong Pinoy ang ilagay nila dyan. So ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, aniya, dapat din mahubaran ng maskara ang mga tauhan ng PCG na nasa likod ng pagpapasok ng 36 na Chinese national auxiliary corp nito. Sabi ni Barbers, mahalagang makilala mga makabagong makapili na kumakampi sa kalaban kaysa sa mga kapwa Pilipino. Ito rin kasi mga kababayan yung problema. Yung pinakamalaking problema ng Pinas. Marami kasi talagang mga korap dyan. Na kung saan mga kababayan ang ginagawa nila, saglip na ang piliin nila yung mga kababayan nating Pilipino, ang pinipili nila yung pang-interest nilang pang-sarili. Mga kababayan na kung saan, baka siguro di umano naabutan ng pera, kaya ang ginawa nila, ipinasok nila yung 36 Chinese, mga kababayan dito sa PCG. Pero ito mga kababayan, maliwanag naman po yung sinasabi dito Maliwanag naman po yung sinasabi dito na nung pumasok itong 36 na Chinese dito sa PCG mga kababayan, panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Hindi po panahon ng bagong administrasyon mga kababayan, at imposible naman na hindi alam yan ni dating Pangulong Duterte na may nakapasok na 36 Chinese mga kababayan dito sa PCG. Imposibleng hindi niya alam yan. Presidente siya mga kababayan ng Pilipinas. So ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, noong panahon ng Hapon, sa Pilipinas, meron tayong makapili. Ngayon, meron na rin umano tayong mga makabagong makapili na nagsisilbi sa interes ng China sa ating bansa. Alam niyo mga kababayan yung kahulugan ng makapili? Yung makapiling salita mga kababayan, sa madalit salita, traidor ng bansa. Ano po, may mga nagtatraidor sa ating bansa na nakikipagsabwatan sa kalabang bansa, mga kababayan, para bumagsak itong bansang Pilipinas. Or di kaya naman mga kababayan, ipinagpapalit yung kalayaan ng ating bansa sa kapiranggot na salapi galing sa ibang bansa na kung saan nakipagsabwatan sila. Mga kababayan, may mga ganun kasi. So ipagpatuloy pa natin. Ito pa. Panahon na para imbestigahan at kilalanin ang umanay mga walang konsensya at taksil sa bayan na mga ito. Ani ni Barbers mga kababayan. Alam nyo, dapat nga imbestigahan din dito si dating Pangulong Duterte mga kababayan Kasi posible namang hindi niya alam yan mga kababayan, at dapat imbestigahan din yung secret deal mga kababayan ng dating administrasyon dito sa China para alam natin kung ano yung status natin sa West Philippine Sea mga kababayan. Baka nga mamaya, todo depend tayo, hindi na pala atin yun at naibenta na. Diba mga kababayan? Kaya dapat maimbestigahan din ito sa Senado or di kaya naman sa Kongreso etong secret deal na ito ng dating administrasyon sa bansang China. Mga kababayan, kasi nga baka mamaya, todo depend yung ating mga Coast Guard dyan, kawawa naman, yung mga Philippine Coast Guard na dumidepensa, pero yung dinidepensahan pala natin mga kababayan, hindi na pala natin pagmamayari at naibenta na pala. Diba? So ipagpatuloy pa natin sa pagtatanong ni Barbers sa deliberasyon
ng House Committees on Transportation noong nakaraang linggo. Sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na 36 Chinese national ang inalis na sa listahan ng auxiliary corps nito. Mga kababayan, so biruin nyo saka lang nila naisipang alisin yung 36 national kung hindi pa hahalungkatin, kung hindi pa uungkatin, mga kababayan, sa komite. Saka nyo pa naisipan na alisin yung 36 na Chinese national dun sa PCG kung kailan na umpisahan na pag-usapan na talakayin sa komite. Bakit? Natatakot ba magkabulgaran? Sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Eto daw. Sa mahigit na 3 taon na sila ay nakapaloob sa PCG, malamang ay may mga kasama itong espiyang Chinese military at inaalam nila lahat ang mga estratehiyang misyon and objectives, communication gadget at duties and function ng lahat ng opisyal ng PCG at iba pa. Kung iisipin, grabe ang nagawang kawalang hiyaan sa PCG at dapat panagutin sa batas kung bakit nila pinayagan ito, sabi pa ni Barber sa pagdinig ng naturang komite, mga kababayan. So ibig sabihin, eto kung etong PCG may imbestigahan, malaki ang posibilidad, mga kababayan, na maimbestigahan din yung secret deal sa bansang China ng dating administrasyon. Biruin nyo, mga kababayan, sinisiraan nila yung ating presidente pero hindi nila kayang talakayin to. Hindi nila kayang himayin to, mga kababayan. Bakit? Kasi natatakot silang mag-isa sa sarili nilang mantika. Wala silang maitatanggi dito. Sa totoo lang, mga kababayan, mahihirapan silang itanggi ito. Kasi biruin nyo, siguro naman yung 36 na Chinese national na yan ay may record sa PCG yan. At kung pasisinungalingan nila, mga kababayan, imposibleng mapasinungalingan nila yan. Kasi tumagal ng 3 taon, mga kababayan, at nagkaroon pa ng ranggo yung 36 Chinese national na napapasok sa PCG. Diba? So ngayon, mga kababayan, ito tanong ko. Kung talagang magagaling kayo, let's say, ikaw na lang, Tol J. Guevara. Kasi ito, issue-based lang naman tayo, hindi tayo nagpe-personalan. Topic by topic lang. Kung talagang magaling ka, brother, bakit hindi mo talakayin ito? Bakit hindi mo himayin yung secret deal at imbestigahan mo kung talagang magaling ka? At kung talagang tunay ang mga sinasabi at pinaglalaban nyo? Bakit hindi nyo umpisa na pag-usapan itong 36 Chinese national na napapasok sa PCG nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Imposibleng hindi niya alam yan. Diba, mga kababayan? Biruin nyo kung iisipin nyo, kapwa Pilipino na lang natin, tinatraidor pa yung ating bansa. Grabe naman. Kaya kung makikita nyo yung video, nakakaawa po talaga yung sakay nung Yunaiza May 4, mga kababayan, na pinaggitnaan ng 2 Chinese Coast Guard at winater cannon, mga kababayan. Hindi nga natin alam kung baka may sugatan dun sa loob nung barkong Yunaiza May 4, mga kababayan. Kasi biruin nyo, 2 pinanggitnaan, tapos winater cannon, tapos sasabihin ni Roque, tayo yung nagpuprovok ng gulo. Diba, mga kababayan, biruin nyo, sinasabi ni Atty. Harry Roque, yung mga Pinoy naman kayo nagpo-provoke ng gulo Diba, mga kababayan, sinabi ni Roque yun? Kitang-kita dun sa video na tayo ba yung nag-provoke ng gulo? Tayo pa nga yung ape, bakit? Kasi biruin nyo, mga kababayan, planado yung pag-abang, di umano. Mga kababayan, talagang tuwing meron tayo na sasakyang pandagat na maglalayag dyan sa may Ayungin Shoal, mga kababayan, lagi na lang nahaharang ng Chinese Coast Guard. Mga kababayan, kung tutusin, naping-api tayo kung merong traidor sa loob ng PCG. Kung tutusin, naping-api tayo, mga kababayan, sa anong ito. Hindi tayo nagpuprovok, tinraidor pa nga tayo Doon pa lang sa pagpapapasok nila, mga kababayan, ng 36 na Chinese national, na hindi nga natin alam kung yung iba doon ay mga spy talaga na nagkaroon pa ng matatas na ranggo
mga kababayan. Dyan pa nga lang api na tayo. Bakit? Kasi may nakapasok sa PCG na hindi Pilipino. Diba mga kababayan? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Maliwanag naman po yung sinasabi dito ni Congressman Barbers, mga kababayan, na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, meron pong 36 na Chinese spy di umano na nakapasok po sa PCG. Kaya alam nila yung mga galawan ng Philippine Coast Guard, mga kababayan. Ano po, so ngayon, hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, ay nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na i-like itong ating live streaming. Ganon din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan ng inyong mga komento at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag i-skip yung ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po.